Ang isang larawan pwedeng maglikha ng 1,001 salita. Pero ang larawan ng mga taong nawawala, kung maririnig lang sana nila ang pagsusumamo ng mga taong naghahanap sa kanila. Higit pa sa 1,001 salita ang kahulugan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na water, unti-unti natutunaw. Tanging kong dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Nida, mahigit 50 pesos na lang ang kanyang pera. Parang halian nyo. Mamaya na lang kasi wala pa naman kaya pa naman siguro. Pero maski mamulubi raw siya, hahanapin pa rin niya ang kanyang anak na si Nedeline. Teka muna sagad. Nangihina na ako eh. Ang mag-asawang Lorna at Arsenio dahil desperado na, nagpapatawas. Malaman lang kung buhay ang nawawalang si Ana. Sabi ko pa sa kanya, Ana, umuwi ka na. Kasi namimiss ka na ni Mame. Panay na ang paghahanap ni Marciano sa nawawala niyang kapatid na si Froilan. Napapansin ba kayong ganitong tao ito? Sa gitna ng kanilang paghahagilap, tila may gustong ituro ang babaeng ito. Ito na nga kaya si Froilan. Samahan niyo po kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Isang masukal na gubat kung ilarawan ng iba ang Maynila. At kapag dito ka naligaw at minalas, baka ka malapa hindi ng mga mababangis na hayop, kundi ng masasamang mga elemento. Ito kaya ang babagsakan ng naligaw na 13 anyos na si Nedeline. Karamihan sa mga pasaherong ito, kung hindi maghahanap ng trabaho, bibisita sa mga kamag-anak nila rito sa lungsod. Ngunit si Nida, kasama ang kanyang inang si Aling Norma, narito sa Maynila hindi para magbanat ng buto o mamasyal lang. Lumuwas sila para hanapin ang 13 anyos nilang anak at apo na si Nedeline. Mag-iisang buwan na kasi itong nawawala. Pupunta na lang dito ng Maynila. Tapos nga na mangyayari, hirap na hirap kami magpalaki doon sa bata. Salaysay ni Nida nitong January 26 lang nung isinama raw ng kapatid at hipag niya si Nedeline para magbakasyon dito sa Maynila. Pero ang masaya sanang bakasyon, simula pala ng isang lagim. Nagpaalam po kasi sa sa tita niya na bibili ng hikaw. Tapos hindi na nakabalik. Ang pangyayaring ito agad nang ipinaalam kay Nida sa probinsya. Kaya naman nung nakapangutang ng pamasahe, dali-dali na silang bumiyahe pa Maynila. Hindi na kami kumain kasi kulang yung pamasahe namin. Pinakain ko lang yung nanay ko ng itlog, pinainom ko ng kape, tsaka bumili lang kami ng tubig. At ang natira sa pinangutang nilang pera, imbes na ipanglaman sa kumakalam na tiyan, gagamitin na lang daw nila sa paghahanap sa anak. Magkano po natira yung pera pamasahe? 100 na lang. So anong gagawin niyo po sa 100? Ano na lang po namin pampaserox dito sa sa missing ng bata. Hindi mapaserox. Paserox mo na yan. 50 pieces. Sa mga sandaling ito, bawat sentimo mahalaga. Mabuti na lang at nakakuha pa ng discount si Nida. 50 pieces. Ilang piraso to? 50. Anong magkano isa? Magkano? cents. Ha?
Ate, magkano po sa akin? 75. Magkano, bakit? Kasi dati nagpa-Xerox kami piso isa. Ngayon, 50 pesos, 25. 50 cents daw po isa. Ilang piraso po ba nun? Kasi may sinusunod kami volume dyan eh. Ang pinasirox na larawan ng anak, agad na nilang ipinaskil at pinagtanong-tanong sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Dito raw kasi huling nakita ang bata. Pwede po magtanong, may ano po kayong bata na ganito mukha? Nawawala kasi siya eh. Wala ka napapansin dito? Saan ba dito yung piscina ng ano dito? Ayan. May nakaupo. Tirik na tirik ang araw ng mga oras na yon, pero hindi nila ito inalintana. Subalit ang hapdi ng tiyan, sadyang mahirap na kalaban. Eto na nga, nagugutom na tsaka nauuhaw. Parang gusto ko na uminom ng tubig. At ako kahit sa tubig na lamang. Ano na lang, juice na lang. Size, 2. Pinawi ng isang maliit na baso ng juice ang kanilang pagkauhaw, pero hindi ang kanilang gutom at lalong-lalo na hindi ang pagkauhaw nila sa nawawalang si Nedeline. May natira pa na 75, tapos bumili pa kami ng palamig, 2. 53, yan natira sa 100. Paano yung parang halian nyo? Mamaya na lang kasi wala pa naman kaya pa naman siguro. Kayo po lang. Kaya niyo ba? Pagkakad-lakad na kasi may mauuwi naman kami, may makakainan. Diyan sa Hipag. Yun sa pamasahe, maglakad-lakad lang naman ako para mapansin ko siya dyan. Hanap-hanapin ko siya dyan sa mga gilid. Habang lumilipas sa mga oras, lalo namang nangangamba ang mag-ina sa posibleng kinahinatnan ng nawawala nilang anghel. Maliit pa siya, nasagasaan siya po ng motor. 2 busy siya nasagasaan, kaya siguro nagkakatrauma na siya ngayon. Paiba-iba yung layo kasi palagi nang iniisip niya kung ano nang pinagsasabi. Namimiss ko lang talaga yung anak ko kasi hindi kami sanay na magkahiwalay. Kaya ang mga pagod nilang katawan at ang mga paang hirap na sa paghakbang, saglit muna nilang ipinahinga. Siguro naman, nanay. Sige muna saglit. Nangihina na ako eh. Panandalian man silang huminto sa paghahanap sa anak, tuloy-tuloy naman ang pagmumulto ng mga alaala nito at ang katotohanang hindi pa rin nila ito nakikita. Ayon kay Nida, si Nedeline raw ay may maigsing buhok, kayumanggi at salitang Bicol ang salita nito. Nung mga oras na yun, abala naman ang iba pa naming staff sa pakikipag-ugnayan sa RAC o Reception and Action Center sa Kamuning. At tiyempo namang nalaman namin na may kinukup-kup daw sila ngayon na isang 13 anyos na bata. Ang pangalan ng bata, Nedeline. At nung ito'y aming titigan, kamukha nito ang nasa poster na ipinamigay ni Nanida. Ayon sa bata, iniwan raw siya ng kanyang Tito Albert sa terminal ng bus. Nung babae po, kinuha po niya ako sa nagtanong po ako, sabi ko, ate, saan po dito? Ate, papuntang Bulan, kay Sorsogon, kay taga Sorsogon pa ako. Kung sabi niya, ate, ihatid na lang kita sa pulis. Inatid ako sa pulis sa DSWD. At para daw makauwi na daw ako sa bahay. Unang dating siya, medyo umiiyak-iyak siya. Hindi niya alam. Hindi niya malam siya, parang naninibago siya. Kasi ang salita ng batang yan, Bicol. Ang mga araw dito ni Nedeline, kung minsan raw, talaga namang nakakalibang. Nagpipinta kami, minsan po naglalaro. Pero sa pagtatapos ng maghapong puno ng paglalaro at pagsasaya, sabay naman siyang bibisitahin ng isang gabi na idinuduyan siya ng kalungkutan. Umiiyak po. Kagabi nga umiiyak ako eh. Kasi po namimiss ko po mama ko at mga kapatid ko sinda lola.
Malakas ang aming pakiramdam. Si Nedilyn ang nawawalang anak ni Nida. Kaya naman agad naming sinundo si Nida papunta sa RAC. Pagdating sa shelter, agad na silang naghanap. Nung mga oras namang yun, masayang nakikipaglaro si Nedilyn. Hanggang sa... Ayan! Ayan na! Ito na nga. Nalo kayo. Sa pagkakataong ito, tila napawi ng lahat ng hirap ni Nida at ni Aling Norma. Sa wakas, nagbunga na rin ang kanilang pagsasakripisyo. Anumang lakas ng unos na dadaan sa ating buhay, matatapos at matatapos din yan. Sisikat at sisikat muli ang sinag ng pag-asa. At magwawakas din ang minsay inakala natin na tila walang katapusang paghihirap. Mag-aanim na taon na ngayong nawawala ang may kapansanan sa pag-iisip na si Froilan. Nauubusan na nga ng pag-asa ang kanyang ina at kapatid. Pero nang dahil po sa aming programa, nabuhayan sila ng loob. Wala na ngang urungan pa. 3 buwan na lang, eleksyon na. Ang mga kandidato hindi na magkamayaw sa kanilang panliligaw sa publiko. Habang ang taong bayan naman, nangingilatis na nang napipisil nilang ibuboto. Subalit sa panahong ito, hindi lahat ay iniisip lamang ang ilulukluk nilang kandidato sa Mayo. Tulad ng mangingisdang si Marciano, 49 years old, ang nawawala niyang kapatid na si Froilan ang naaalala niya sa tuwing sasapit ang eleksyon. Eleksyon din kasi noong 2001 nung nawala ito matapos makitang sumunod sa motorcade ng isang kandidato. Marami nakakitang kumunod. Marami. Hindi namin namalayan na nakasunod siya ron. Kaya hanggang sa ngayon, hindi namin siya nakita. May kapansanan sa pag-iisip ang mag-aanim na taon nang nawawalang kapatid niya na si Froilan. Ang kwento ng ina nila na si Nanay Salustiana, maraming posibleng dahilan kung bakit naging espesyal si Froilan. May haka-hakang dahil iniksyonan daw ito sa ulo nung ito'y bata pa. May iba namang sinisisi ito sa kulam. Habang ang di umano'y pagiging sawi nito sa pag-ibig, ang itinuturi namang salarin ng ilan. Ay palibasa nga, ganito lang ang buhay namin. Hangad ng mga magulang ng babae. Medyo nakaangat. Kaya ayaw sa anak namin, ganun. Eh parang hindi ko alam kung dinamdam ng anak ko. Kasi sabi nga ng psychiatrist sa Malabon, yung anak ninyo mayroong problema yan. Hindi niyo alam. Hindi pinagtapat sa inyo. Hindi ko pababayaan. Pero anumang sabihin ng iba, ang mga magagandang alaala pa rin ni Froilan ang nais balikan ng kanyang mga mahal sa buhay. Mabait, malambing. Halos sa akin nakadikit yan eh. Halos kami dalawa na nga. Piling ko na makayan eh. Halos kami dalawang barkada eh. Kahit siya ganoon, siyempre anak ko yun, mahal ko yun. Iniisip ko lagi sa kanya kung saan siya kumakain, kung saan siya natutulog, yung mga pangangailangan niya sa halimbawa, mga damit, ganyan. Eh, kasi pag sa amin yun, kahit na siya ganoon, asikaso namin yun.
Noon pa man, napansin na nila na ugali ni Froilan ang lumabas ng bahay at maglakad-lakad. Sa katunayan, pangatlong beses na raw itong pagkawala ni Froilan. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na nga ito nakabalik pa sa kanila. Hindi nga namin maintindihan kung bakit maalis siya ng bahay. Basta isipan niya na lang malis, maalis. Kaya naman kung saan-saan na sila nakarating sa kakahanap sa kanya. Una sa Cavite, nung may nagbalita sa kanilang namataan daw doon si Froilan. Halos buong Cavite nagalugad namin. Barangay, headquarter sa mga militar. Napagsabihan namin lahat yan. Pag may nagsalita sa amin ang doon ng lugar, walang oras sa amin, kaya hating gabi siya, kaya umaga na siya, takbo, pupunta namin. At sa tuwing may nababalitaan naman si Nanay Salustiana na may bangkay na walang nakakakilala, lagi niya itong pinupuntahan. Masakit man sa kanyang kalooban, pero baka yun na raw kasi ang impormasyong magwawakas sa kanilang paghihirap. Mamaya may mangyari, siya na nga ayun, kailangan kong makita at maiuwi sa bahay. Pero si Marciano, pilit pa ring hinihigpitan ang kapit sa pananampalataya na ligtas pa rin ang kanyang kapatid. Maraming nagsasabi, nagkukwento. Amin. Kasi Diyos niyo na lang. Ganun lang ba yun? Tama ba yun? Kaya hanggat nakakabalita kaming buhay siya, wala kami naksa yung panahon. Di mano hinahanap namin siya. Hanggat nabubuhay din kami, habang buhay ko kung aasang buhay din siya. Base sa nakuha naming impormasyon mula sa kanyang pamilya, lagpas 40 anyos na ngayon si Froilan. 5'4" daw ang taas nito, kayumanggi ang kulay ng balat at balbon. At kamakailan lang, may nakakita raw rito sa bandang monumento. Upang tulungang maibsan ang dinadalang pangungulila ng kanyang pamilya, nagdesisyon kaming samahan si Marciano at ang asawa niyang si Beth sa paghahagilap kay Froilan. Una naming tinumbok ang monumento kung saan di mano may nakakitang palakad-lakad si Froilan, mahigit 1 linggo na ang nakararaan. May nakapansin ba kayong ganitong tao rito? Mula sa mga nagtitinda ng DVD, sinubukan naman naming magtanong sa isang traffic enforcer. Kasi pwede makapagtanong? Pero ba kayo napapansin ganitong tao rito? Wala. Pero mukhang pinaalap ang aming umpisa. May nakakita raw rito eh. Kaya tulad ng isang kandidato, nagkasya na lang kami sa pamimigay ng flyer na may larawan ni Froilan. Dito sa sakayan ng jeep papuntang Pulo sa Valenzuela, minsan din daw naispatan si Froilan. Kasi may nakasabi dito yung mga tambay dito. Sa taon nakaupo dyan yan. Magmadaling araw naman, wala na. Pagsakay namin ng jeep papuntang Pulo, nagtanong-tanong na rin kami sa driver at mga pasahero. Sakali may meron kang makita mo siya. May mga number na... Nabotas. Kung halimbawa makita niyo, pwede yung ipagbigay alam niyo na lang sa numero mo. Kasi lagi lang dito yan, wala ko lang. Pwede yung makisuyo kung halimbawa makita niyo. Pagdating namin sa Pulo sa Valenzuela, itinuro na sa amin ni Beth kung saan di manon namataan ang kanyang bayaw. Dito siya sa lugar neto. Ang pinagtanungan namin, parang nagtatawag ng jeep. Tsaka yung poste, yung barangay. Ilang saglit pa, may nakuha na agad kaming impormasyon. Mga anong oras niyo po siya makita? Ganito hapon. Ganito rin po. Anong itsura niya? Ay, maitim na siya. Ano na Yun siya? nga, oo. Ano nga yun eh, yung malungkot. Oo, malungkot siya. Sa pagkakataong yon, mukhang nasa tamang daan kami patungo sa aming pakay. Kahapon yata ganyan na.
Kahapon binigyan ko pa ng tinapay yun, nakaupo dyan. Wala na naman. Palakad-lakad nga lang. Pero kinuha naman po sa inyo yung yung tinapay. Oo, pero matagal niya hinawakan gano'n. Oo. Tapos hindi, para bang wala sa isa. Huwag mo akong tatapon niya, masarap Kasi kahit o ganyan na itsura niya, may pagkamaselan din ho yan. Gumawi kayo doon sa may simbahan doon. Baka sa simbahan. Dumiretso na kami agad sa simbahan ng Pulo. Walang inaksayang sandali at baka maabutan na namin doon ang di manoy si Froilan. Pero sa halip, ang pedicab driver na ito ang aming nakaharap. Sarado ang simbahan dyan, natutulog yan. Isa, maglalakad-lakad lang yan, hihingi naman pang yosi. Opo, sigarilyo. Sigarilyo, hihingi ng pera, tapos pa nagugutok, kakain. Yun, parang tapos ang kumain dyan, dito na sa dito yan. Sa narinig, tila nabuhayan muli ng loob si Marciano. Kung totoo nga ang sinabi ng impormante, hindi malayong nasa paligid na lang namin si Froilan. Naghihintay lang na amin na siyang matagpuan. Maya-maya, isang babae ang umagaw ng aming atensyon. Sa mga ikinikilos ng babae, tila ba kumbinsidong-kumbinsido siya sa nais niya sa aming ipakita. Sa mga sandaling yon, parang aatakihin na sa puso si Beth sa kaba, hanggang sa dalhin kami sa lalaking yun. Sa paghahanap ni Marciano kay Froilan, isang babae ang nagturo sa kanila sa isang taong grasa at may pagkakahawig ito sa nawawala niyang kapatid. Dito na kaya magtatapos ang 6 na taon nilang kalbaryo. Sa mga sandaling yon, parang aatakihin na sa puso si Beth sa kaba. Hindi pa man kami nakakalipat ng lugar, may isa ulit kaming nakilalang may dalang bagong impormasyon. Dito sa may lampaso nitong arkong bato, meron po doon lalaki na itinali ho sa puno, sira daw ang ulo nun. Kailan o? 2 araw na daw ho nilang itinali. Nandun lang ho, pagdaan nyo lang ho dito. Andun pa ho kanina. Hindi ko lang ho makita kung yaan ho yun. Muling kumilos ang aming grupo. Agad naming pinuntahan ang sinasabi ng matandang babae. Makikilala pa ba kayo nun? Oo, Mario, kasi kuya niya magka-close sila hanggang ngayon. Kasi lalo ako, napagsilbihan ko pa rin naman siya kahit papano. Kasi yung kanina nakasakay ako ng jeep, tinuturo ng mama, sabi niya, ayan may itinali kami dyan tao, hindi taga rito yan. Yung ginawa naman nila ko sa hindi yung kasi daw baka raw masagasaan dahil tawid daw ng tawid sa daan. Pagdating namin sa lugar na tinutukoy ng matandang babae na pinagtalian daw sa lalaki, naroon pa ang puno at tali, pero wala kaming naabutang nakatali. Ikaw, Chi. Pagbalik sa Pulo, nagdikit-dikit na lang kami ng poster ng 6 na taon nang nawawalang si Froilan. Wala kaming pinagkaiba sa mga dikit boys ng mga nangangampanyang kandidato. Hindi nagtagal, nagsimula ng dumilim ang kapaligiran. Hindi man namin pa nakikita si Froilan, may natitira pa rin kaming alas. Aabangan namin ito sa harap ng simbahan. Pero lumipas ang ilang segundo, minuto at oras. Walang sumulpot na Froilan. Sa pagkakataong ito, pansamantala raw munang bibitiw sa paghahanap ang pamilya ni Froilan. Parang mga kandidatong nais umurong sa pagtakbo. Sa palagay niyo, yung hinihintay po ba natin siya na po talaga yun? Malaki ang namin malaki ang paniniwala na siya na nga yun. Bakit niyo po
Kasi sa marami nagsasabi na ang sistema nung hinahanap natin, palaging nangihingi ng sigarilyo, nangihingi ng piso. Yun ang ugaling nakaanuan yun eh. Yung palagi niyang ginagawa yun. Masasabi mang hindi kami nagwagi nung araw na yon, determinado pa rin si Marciano na makita ang nawawala niyang kapatid. 3 buwan na lang kasi, eleksyon na naman. Natatakot lang sila na baka lumipas na naman ang isang eleksyon. Hindi pa rin nila nakikita ang hinahanap nilang si Froilan. Ano po ang plano niya tayo sa mga kasunod na araw? Maaaring bukas sa makalawa, isikapin namin bumalik. Nanawagan po kami kung sino man ang taong makakakita rito sa kay Froilan namin na panawagan po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat kung sino man po ang makakakuha sa kanya. Pagbigay po alam sa programang Sana'y Muling Makapili. Nasubukan nyo na bang magpatawas o sumangguni sa albularyo? Bagamat hindi kinikilala ng simbahan ang gawaing ito, marami pa rin ang sumusubok dito, pati na ang mga nawawalan ng anak. Sa Diyos, Amay, makagahom sa natanan, magpuruhat sa takan ni si Kristo. Pigil hiningang minamasdan ng mag-asawang Lorna at Arsenio ang mala orasyong ginagawa sa kanilang harapan. Lalo na nung simulang tunawin ng magtatawas ang kandila. Hindi sila nakulang at lalong hindi naengkanto. Nais lang nilang malaman kung nasaan na ang 7 taong gulang nilang anak na si Ana na 2 linggo nang nawawala. Ay, ano pong resulta? Buhay po ba? Buhay. Yung may bilog. Kaya na siya. Pinatawas ko po, baka sakaling makatulong sa akin yung tawas din. Sabi sa akin, buhay naman si Ana. Sabi sa akin nung magtatawas. Ginalabanan ko na lang dahil siyempre, yung dibdibin ko yun, baka masiraan tayo ng ulo. Sa 8 nilang mga anak, nag-iisang babae si Ana. Kaya maiisip na siguro natin kung gaano kasakit ang pinagdaraanan ngayon ng mag-asawa. Sa mura kasi nitong edad, naaasahan na nila itong tumulong sa mga gawaing bahay. Kasi po yun si Ana, yun na po talagang minsan inaasahan ko eh. Mag-aalaga ng kapatid niyang maliit. Pag inuutosan ko, madali lang utosan. Pag nag-iigib po, yun lang po inaasahan ko mag-igib si Ana. Kaysa mga lalaki ko, yung mga anak kong lalaki. Kwento ni Lorna, wala raw siya sa bahay nung nawala ang kanyang anak. Ang mag-aama lang daw niya ang naiwan sa kanilang tahanan. Sabi niya sa papa niya, Papa, sandali lang po ako, bibili lang po ako ng ice candy raw dyan sa tapat namin. Sabi ng papa niya, kasi naglalaba papa niya dyan sa bahay. O sige, huwag kang lalayo, Ana, ha? Opo, sabi ni Ana. Tapos, simula na po noon, hindi na po siya bumalik. Nung umandar ang ilang oras at hindi pa rin bumabalik si Ana, gumapang na sa kanila ang pag-aalala. Dito na nila sinimulang hanapin ang bata, pero parang naghanap lang daw sila sa wala. Minsan kasi dito tumutunog yung butike eh. Minsan dito sa pintuan. Sabi kasi ng matatanda na pag may tumutunog daw na butike, lalo pag sa pintuan, may darating. Kaya sabi ko nga, baka uuwi na si Ana. Etong tuwa naman ako pag may tumutunog na butike. Sabi ko, ay salamat, darating na si Ana. Kaya nag-aantay lang po kami na hanggang ngayon, nag-aantay kami na uuwi si Ana. Pero wala pa rin po, hindi pa rin umuwi si Ana. Wala nga naman daw mawawala kung maniniwala sa kasabihan ng mga matatanda. Kaya't pati tunog nga ng mga insekto at kulisak, pinapatos na ni Lorna. Makislapan lang ng kaunting pag-asa na muling makasama si Ana. Tinatawag ko po yung pangalan niya para umuwi siya. Tinatawag ko siya parati para umuwi siya sa bahay. Sabi ko pa sa kanya, Ana, umuwi ka na. Kasi namimiss ka na ni Mama eh. Sabi ko pangalahan niya.
Naniniwala man sila sa mga haka-haka, batid pa rin nila Lorna na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya't maliban sa pagsunod sa mga pamahiin, nagsisikap pa rin sila sa paghahanap ng anak. Masaya na ako pag nakabalik lang siya dito eh. Yan ang pangarap ko, makabalik siya dito sa amin. Kahit lang po mahirap kami. Ilang po. Sama-sama kami lahat. Gaya niya, nawala si Ana, di ba? Hanapin ko pa rin siya. Kahit nakabike ako, okay lang sa akin. Minsan nga, muntik na ako ma-disgrasya sa highway dahil siyempre pumapatak na luha ko. Nakahanap sa kanya. Ngayon, tanging larawan na lamang ng anak ang nagpapalakas kay Lorna para mapaglabanan niya ang kalungkutang nagpapahina sa kanya. Umuwi ka na, Ana. Maawa ka naman sa amin. Naghahanap pa kami ngayon. Ang tagal-tagal mo na, hanggang ngayon di ka pa rin umuwi. Ana, umuwi ka na. Ayon kay Lorna, singkit ang mata ng kanyang anak. Maikli raw ang buhok at kayumanggi ang balat. Kapansin-pansin din daw ang pagkakaroon ng peklat nito sa katawan. Samantala nito lamang nakaraang Lunes, isang 7 taong gulang na batang babae ang idinulog sa aming programa ng Reception and Action Center o RAC sa Kamuning. Ang pangalan daw ng bata, Ana. At nakuha agad nito ang aming atensyon dahil malaki ang pagkakahawig nito sa nawawalang anak ni Lorna. Kwento ng social worker, mag-iisang linggo pa lamang daw ang paslit sa kanilang pangangalaga. Bibong-bibo raw si Ana, kaya't hindi sila pinawisan sa pagkuha ng mga impormasyon mula sa kanya. Sa katunayan, itinuro pa nga nito kung saan siya nakatira. Sa kasamaang palad, 2 beses siyang ginawa ng paraan para makita yung pamilya ng bata based doon sa mga sinasabi niyang lugar. Pinuntahan nila yon, hinanap nila yung kung saan pwedeng makita yung pamilya ng bata. Hindi nila nakita. Dahil bigo silang matunto ng bahay ni Ana, nagpasya na lang silang pansamantalang arugain ito sa RAC at doon nila nalamang may malalim pa palang kwento sa pagkawala ng bata. Nung araw daw na yon, nung siya'y nawala, naglalaro lang siya sa may tapat ng bahay nila. And yung mga kalaro niya, naiwan siyang mag-isa. Habang nag-iisa siya doon, merong lumapit sa kanya na 2 babae at isang lalaki at pinilit siyang isakay sa tricycle. At yung tricycle daw na yon, meron din kasamang isang jeep. At habang nasa daan daw sila, nagkakagulo, nagtatalo-talo yung mga kumuha sa kanya kung sino yung kukuha sa kanya. Hanggang sa para na lamang daw kuting na iniligaw si Ana ng mga tumangay sa kanya. Kaya lumakad-lakad na lang siya sa pagbabakasakali na matuntun niya yung bahay nila. Pero hindi nga nangyari yon, kaya nakarating sa amin yung bata. Sa pakikipag-usap nila sa bata, damang-dama nila ang pangungulila nito sa kanyang pamilya. Sabi niya namimiss na raw niya yung nanay niya, sa gustong-gusto na raw niya umuwi sa pamilya niya. Hindi, mabait daw yung pamilya niya, mabait yung nanay niya at naaawa nga raw siya kasi yun daw yung pagtulong niya sa nanay niya, lagi niyang ginagawa, wala na raw katulong yung nanay niya. Kaya't ang tanging dalangin ng isang munting anghel ang makabalik sa itinuturing niyang langit. Paano nagpupray ka kay Lord? Anong dinadasal mo lagi? Sana magkakasama kami. Ma, tuloy na po dito. Na umuwi. Wala pang 24 oras nung muli naming balikan ang mag-asawang Lorna at Arsenio. Mula Cainta sa Rizal, isasama namin sila sa Quezon City para sila mismo ang kumumpirma kung ang nawawala nilang anak ang batang kinukupkup ngayon ng RAC. Iniisip ko po na mahanap na natin si Ana na maibalik na sa amin. Bawat segundo mahalaga para sa mag-asawa, kaya't pagdating sa RAC, nag-umpisa na silang mag-usisa. Pwede po bang magtanong kung mayroon po bang bata na nawawala? Yung Tilaw, 8 years old po. Kailan ba ito nawala? Nung 28 lang po ng January. Pero meron pong kahawig na bata na punta po dito, kahawig po nito. Ay, baka sakali po. Oh.
Kasi po, kinaka-counseling po siya doon sa park. Gusto ko makita. Nung mga sandali namang yon, walang kamuang-muang si Ana na ilang hakbang na lamang ang kanyang pagitan sa kanyang mga magulang. Nagdaan niya mabuti. Ana, yung ba nanay mo? Siya ba nanay mo? Nanay mo siya? Ano pangalan ng nanay mo? Ano pangalan ng nanay mo, anak? Papa mo to? Hanap po namin araw-araw eh. Kasi papasok ka na, di ba? Nahanap ka ng teacher mo. Mga kapatid mo, nahanap ka nila. At tila naputol na ang tanikala ng kalungkutan na bumihag sa mag-asawa sa loob ng 2 linggo. Hindi maiiwasan kung paminsan-minsan tayong naniniwala sa mga pamahiin, lalo pat bahagi na talaga ito ng kultura nating mga Pilipino. Pero ating pakatandaan na higit pa sa mga haka-haka, dapat nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa nasa itaas dahil ito ang pinakamatatag pa rin nating masasandalan sa oras ng ating pangangailangan. Sa pagtatapos po ng episode na ito, 183 sa mga nawawala nating mga kababayan ang naibalik na po namin sa kani-kanilang mga pamilya at tahanan. Napakasarap pong isipin na linggo-linggo may mga pamilyang nabubuo dahil na rin sa pakikiisa ninyo sa aming programa. Aasahan pa rin po namin ang inyong mga tulong at dasal. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.